Alright, may laban na rin po si Jonas Sultan. Aba, teka, lahat ng malulupit na boxers natin may laban na. Yumir Marshall, Jerwin Angkas, Mark Magnifico Magsayo, Jimel Pacquiao, may laban din. Nagkalaban din sina Carla Mes Martin, parang lahat yata, no? John Mindoro. Wow, ibang klase talaga, no? At ngayon, itong isa sa paborito kong boxers na si Jonas Sultan, may laban na rin. Ito po yung boxer, kung hindi nyo naalala, na tumalo po kay Sunny Boy. Tumalo rin kay... kanino nga ba yun? Huwag na lang, baka magalit na naman ang pansin. Basta, Jonas Sultan is back. At pag sinabi nyo na itong kalaban niya ay magtataho, ewan ko na lang, baka tumambling na lang ako. Anyway, pag-usapan natin ang ating initial thoughts, prediction, at may pag-asa ba si Jonas Sultan o yung kalaban niya kasi mukhang matindi Parang hindi taho ang binibenta nito. Eto na, ready ka na sa POW ang katotohanan? Let's do this. Intro lang ako mabilis. Here comes the boom, boom, pow, Powcast Nation, stand up now. Get ready for the truth, Powcast, the pioneer, the original POW. Sports updates, join Powcast Nation. Powcast Sports #1. The #1 independent sports voice in the Philippines. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Alright, magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ito na po si Powcast Sports at ang laban po ni Jonas Sultan ay July 12, 2025. Mga kalaban niya itong matindi itong kalaban niya, no? Hapon na nakatira sa Amerika. Grabe naman 'yan. At ito pong kalaban niya ay isang matinding boxer to, no? Undefeated boxing prospect na may kartada po na 12 wins. 12 wins at may moniker siya na El Cohete Japonesito Astig, di ba? Pero pag-usapan natin kung ano ang initial take ko dito kasi lapit na pala, no? July 12. July 13 yan dito sa Pilipinas. So list nyo na. Teka, tanong ko lang po sa inyo, ha? Gusto nyo bang mag-live commentary ako dito sa laban na ito? Pero rektahan na agad tayo. Rektahan na agad tayo. Teka pa, may mga nagbe-message sa akin. Rektahan na agad tayo. Sino ang lamado at sino ang dihado dito sa laban na ito? Sino sa tingin nyo, guys? Naghihintay ako sa comment section. Pero ako sasabihin ko na agad Ang dihado po dito, ang sa tingin ko, ay si Jonas Sultan. Real talk, Jonas Sultan ang dihado sa laban na ito. Bakit? Teka, hinihintay ko muna kung may mga magiging bashers ako dito Parang, tingnan ko yung comment nyo. Tingin nga ng comment. Bakit walang nagko-comment? Sayang ang engagement. Mga open-minded at matatalino yata yung fans ni Jonas Sultan, ano? Matatalino Salamat po. Naiintindihan nyo Siyempre, dito naman po sa Powcast Sports, pawang katotohanan lamang ang ating sinasabi. At support pa rin tayo sa Filipino boxer. At dahil dyan, dapat, siyempre, kailangan totoo ang sabihin natin. Parang tunay na kaibigan. Diba, Jonas? Anyway, Jonas Sultan, may kartada po siyang 19 wins, may 7 talo, at mas maraming dekalibre pong boxers ang nakalaban niya kumpara dun sa kalaban niya. At ang mga tinalo lang naman niya, o mga kinalaban, mga kinalaban. Lahat ng mga dekalibre, Paul Butler, Carlos Caraballo, Jerwin Angkas, Sunny Boy Haro, sino pa ba? May naisip pa ba kayo na iba na nakalaban niya na dekalidad? Sino? Yes! Kala nyo, di ko babanggitin Jandrel Cuadro Alas kasi meron, syempre. Syempre, dekalidad yan. Magaling naman talaga yan. So, ibig sabihin yan, lamang sa experience. Pero, ang medyo worry ako dito, medyo matagal na rin pong hindi nakalaban itong si Jonas Sultan. At matagal siyang nagbakasyon. Nako, no? At yung huling laban niya, hindi rin po maganda ang nangyari doon. Ito yung laban niyang huli, no? Pakita ko lang yung sa BoxRec. Kay Rico Masuda nung February 24, 2024. So, lampas isang taon na hindi nakalaban. First round, natumba siya doon,
Pero tingin ko may dahilan naman yon at sa tingin ko medyo outside the ring ang dahilan. Ngayon, Jonas has been training in the United States of America. Naka-adjust na yan sa environment. So, I would expect that he is full condition and focus dito sa laban nito. No? At dahil medyo matindi yung kalaban, hindi po taho ang binibenta niyan. Mukhang, mukhang matindi. Mukhang matindi talaga. Mukhang ang binibenta nito ay construction. Kasi may mga maso. Si Katsuma Akitsugi po ay isa pong 27 years old boxing prospect. Japanese descent, pero lumaki at nakabase na sa Los Angeles. Lahat ng laban niya nasa US eh. At pinakamalaking statement niya, nanakaut niya si Aston Palicte, natalo niya eh. Isa sa pambato natin yan na former world title challenger. So, ito na ang chance ni Jonas para ipagiganti si Aston Palicte. Pero ito, alam ko na yung plano nila eh. Parang ginagawa nilang daanan eh. Si Jonas, gagawin nila, no? Pero wag ka papayag ah. Kaya ba ni Jonas Sultan? Ang tanong. Ang sagot, syempre naman. But I think condition will play a big factor in this fight. So, kailangan si Jonas 100% condition and I believe in our kababayan syempre. Pero sa laban, sa tingin ko, kailangan niyang puwersahin ang laban. Si Akitsugi kasi, itong Japanese boxer, mostly wins by decision. And kind of technical boxer na rin, kaya posibleng umiwas lang yan. At points game lang yan. At alam natin, yung huling nilabanan ni Jonas Sultan na undefeated, kailangan niya pang patumbahin ng not 1, not 2, not 3. Tapos 94, 93 lang. Naalala niyo ba? Naalala niyo pa ba kung sino yun? Sige nga, comment nyo nga. Si Carlos Caraballo, prospect din yon. So, prospect din tong kalaban niya, just like Katsumi. So, dapat, hindi niya napaabutin sa scorecard. Yan po ay aking pong pananaw. So, Jonas Sultan, alam mo na, dapat, tirahin mo na yung katawan, siguraduhin mo yung kalaban mo, pabaksakin mo. So, I think, kayang-kaya naman ni Jonas Sultan pabaksakin yung kalaban niya. So, I just wanna go ahead and give this, no? So, condition, pressure from round number 1 goes to the body para laging, para mapagod tumakbo just in case and finish strong. Kailangan talaga may knockout. If you ask me, knockout. Kasi kung aabot sa scorecard ito, medyo mahirapan na naman siguro tayo i-convince sa mga judge. Agree ka ba o hindi? Let me know sa comment section at excited ka ba sa laban ni Jonas Sultan? At kung gusto mo akong mag-live commentary, isa lang ang i-comment mo dyan. Yes, sir, pow! Comment na down below with your prediction and thoughts about this fight.